Ang matandang babae sa tabi ay natakot at umihi sa takot. Nanginginig ang mga binti niya na parang noodles. Nakahiga na lang siya sa sahig na parang isang ahas. Ngunit sa sandaling iyon, wala talagang awa si Funan. Muling ibinaba ang karit. Isa pang matandang babae ang namatay. Ang pangatlong matandang babae ay labis na natakot na parang isang kunehong hinahabol. Ngunit nadapa siya dahil sa pagmamadali. Sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa, gusto pa niyang magpanggap na patay para makalusot. Ngunit paano niya malilinlang si Funan na matagal ng uhaw sa dugo? Binuhat niya ang matanda, at walang awa na muling itinaas ang karit. Isang karit ang nagpasimula ng pagdanak ng dugo sa buong nayon. At ang pinakanakakatakot ay, ito ay pelikulang hango sa totoong pangyayari. Sino ang mag-aakala na ang malupit na babaeng ito? Isa lang siyang simpleng babaeng taga-bukid. Ngunit ang asawa niya ay sukdulan ng masamang tao. Araw-araw ay may ibang babaeng inuuwi para makipagrelasyon. At ginagawa pa niya ito sa harap niya ng walang pakundangan. At sa tuwing nangyayari ito, si Funan ay nakaupo lang sa pintuan. At ginagamit ang mabilis na pagkain ng kanin para ilabas ang sama ng loob. Upang punan ang pusong puno ng sugat. Ngunit ang kilos na ito ni Funan ay lalong nagpahirap. Sa laging masamang tiyahin na hindi mapigilang mang-asar ng may pang-iinsulto. Ang ingay sa loob, nakakakain ka pa ba? Hindi na lang pinansin ni Funan ito. Ngunit hindi inaasahan. Dala-dala pala ng kaibigan niya ang anak ni Funan. Dito na talaga sumabog si Funan. Hinila niya ang anak palabas ng bakuran na parang baliw. At pinilit ang kaibigan na agad na isama ang bata. Dahil sa kadiring pangyayari, hindi niya dapat marinig ito ng anak niya. Pagkaalis lang ng kaibigan. Lumabas ang babae mula sa loob ng bahay. Nakita niya si Funan na abala sa labas. Kaya naman, inabot niya ito ng sunscreen ng may pagkaawa. Bilang kabayaran. Ngunit ang awa na ito, ay parang isang sampal na tumama sa dangal ni Funan. Hindi mo kailangang kaawaan ako. Hindi ko rin naman gustong pumunta. Ngunit binayaran niya ang boss ko ng 3 beses na bayad. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Bakit ka humihingi ng paumanhin, hindi ikaw ang halimaw na iyon? Pagkatapos, mabait na pinayuhan ng babae si Boknam na tumakas. Kahit maghugas pa siya ng pinggan sa siwl. Mas mabuti iyon kaysa sumama sa halimaw na iyon. Ngunit sinabi ni Boknam, na kapag nahuli siya ng asawa niya, mawawala ang buhay niya. Lalo na sa mundong pinagbabawalan si Boknam. Ang asawa niya ang langit, ang haligi ng tahanan. Kahit na ang haliging ito ay matagal nang nabubulok sa puso. Iyon pa rin ang nag-iisang ama ng kanyang anak. Kanang gabing iyon, kumakain ang pamilya. Ngunit kakaiba ang tensyon. Ang bayaw ay nakatitig kay Funan na parang gutom na lobo. Ngunit nagkunwaring bulag ang asawa. At sinadya pang isama ang anak na babae para mangisda. Sadyang binibigyan ng pagkakataon ang nakababatang kapatid. Ngunit talagang para lang ba ito sa nakababatang kapatid? Nang lumipat ang anggulo ng kamera. Sa dalampasigan kung saan nangingisda, tanging mga pamingwit lang ang naroon, walang tao. At ito ay nag-iiwan ng pahiwatig para sa susunod na pangyayari. Nang bumalik ang mag-ama mula sa pangingisda. Nang makita ng asawang lalaki ang magulong silid, wala siyang ipinakitang anumang emosyon. Ngunit biglang bumulong si Funan. Sinabing wala siyang nahuling isda kahit isang gabi siyang nangingisda. Ang sinabi niyang iyon ang nagdulot ng biglaang pagputok ng galit ng asawang lalaki. Sinipa niya si Funan at bumagsak ito sa sahig. Pagkatapos ay ikinandado niya ang pinto. Agad na umalingaw ang matinding tunog ng pamamalo sa loob. At si Funan ay nagtiis ng hindi man lang umimik, dahil sa takot na maistorbo ang anak niya. Ngunit kinabukasan, nang kinukuha ni Funan ang mga damit, nakakita siya ng panty ng anak niya sa bulsa ng asawa niya. Kinabahan siya. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto ng anak niya. Ang nakita niya ay muling nagpatigil sa kanya. Ang kanyang anak na kasing edad pa lang ay nag-aayos na ng sarili. Ano ang ginagawa mo? Gusto ko rin na mahalin ako ni Papa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Funan na parang lason. Agad siyang napagtanto na ang kanyang anak na babae ay may sakit na pag-aari sa ama. At may baluktot na pagnanasa. Ay ginawa niyang tanging paraan para makakuha ng pagmamahal. Matalim na tinanong ni Funan kung saan nanggaling ang pampaganda. Umiiyak ang anak na babae at sinabing ang tatay ang bumili. Nang marinig ang pag-aaway, pumasok ang halimaw na iyon at sinipa. Si Funan hanggang sa matumba ito. Kinuha niya ang nail polish. At ibinuhos ang pulang likido sa mukha ni Funan. Sa harap ng kanyang anak na babae, ipinipilit niyang ibaluktot ang lahat. Na ang nanay ay nagselo sa anak na babae. Niyakap ng mahigpit ng anak ang kanyang ama sa takot. At ang kamay ng halimaw na iyon, ay basta na lang inilagay sa baywang ng anak. Si Funan ay lumabas ng bahay na parang walang buhay. Lahat ng hirap ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang anak niya ang kanyang tanging hangganan. Sa kawalan ng pag-asa, hinawakan niya ang karit sa dingding. Napakulo ang pagnanais na pumatay sa kanyang kalooban. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, at makita ang nalilito, at kaawang tingin ng kanyang anak, nahulog ang karit sa sahig. Si Funan na walang mapuntahan,
ay napilitang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan na kakabalik lang mula Seoul. At nakiusap na isama siya at ang kanyang anak sa Seoul. Ang kaibigan ay paulit-ulit na nagtanong ng dahilan. Doon lang inilabas ni Funan ang lahat ng karumal-dumal na nangyari sa kanilang bahay. Ngunit ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan ay puno ng pagdududa. Hindi niya talaga maintindihan ang ganitong trahedya sa mundo. Sa halip, basta na lang niyang binigyan ng kahulugan ang panawagan ni Funan para sa tulong. Bilang isang kasinungalingan, ng isang babaeng taga-bukid na gustong pumunta sa malaking lungsod para maghanap ng mas magandang buhay. Ang saloobin ng matalik niyang kaibigan ay lubos na nagpawalang pag-asa kay Funan. At hindi niya napansin na may isang matandang babae sa labas ng bakuran na nakikinig sa lahat. Si Funan pag-uwi ay palihim na kinuha ang pera sa bulsa ng kanyang asawa at tinawagan ang babaeng nagbigay sa kanya ng sunscreen. Nagkasundo silang magkita sa daungan kinabukasan ng madaling araw. Pagbukang liwayway, sinamantala niya ang pagtulog ng kanyang asawa. At kasama ang anak ay nagmadali sila sa daungan na parang magnanakaw. Ngunit nang makita niya ang bangkero na dala ng babae, ay ang kalaro pa pala ng kanyang asawa. Biglang bumigat ang kanyang kalooban. Mabuti na lang at ang lalaki ay nagpakita ng ugaling pera lang ang tinitingnan. Huwag kang mag-alala, hindi ako nakikialam sa gawaing bahay ng iba. Basta't bayaran mo lang ako ng sapat na pamasahe sa bangka. Naniwala naman si Funan, at inabot ang lahat ng pag-asa kasama ang pera. Ngunit pagkaabot pa lang ng pera, ay biglang lumitaw sa malayo ang anino ng kanyang asawa na parang multo. Ang bangkero na tumanggap ng pera, ay dahan-dahan at walang pagmamadaling binibilang ang pera. May nakangisi pa sa mukha na parang nanonood lang ng palabas. Malinaw na sadyang pinapatagal lang niya ang oras. Ayaw talaga niyang isama si Funan. Sa daan pa uwi, hinila ng demonyong iyon ang buhok ni Funan. Bumuhos ang suntok na parang ulan. Ang mabait na babae sa tabi ay hindi na nakatiis at nag-aalala. Sumigaw siya sa ilang matatandang babaeng nanonood. Napakiusapan nila ito agad. Baka may mamatay sa kakabugbog ninyo. Pero parang hindi naman nakarinig ang mga matatandang iyon. Lalo pang nagpasiklab ang malupit na tiyahin ni Funan. Sumisigaw siya. Pinapaputol sa pamangkin niya ang mga binti ni Funan. Para hindi na makatakas si Funan. Hinila naman ng babae ang damit ng bayaw niya. Nakiusap na pigilan na ang karahasang iyon. Sino ang mag-aakala na itong bayaw ko hindi lang hindi tumulong, kundi hinila pa ang babae sa maliit na kagubatan. Tumakbo ang anak ni Funan at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ngunit itinulak siya ng malakas sa lupa. Pagkatapos ay muli siyang binuhat. Ang demonyong ito ay sinimulan na namang saktan ang kanyang anak. Nag-alala si Funan. Kumuha siya ng bato para pigilan ang kanyang asawa. Pero itinulak ako ng isang matandang babae. Baliw ka na ba? Hindi mo pwedeng batuhin ang asawa mo. Kung pwedeng batuhin hanggang mamatay ang babae, bakit hindi pwede ang lalaki? Tinanggap ka niya at ang mga anak mo. Dapat kang magpasalamat. Tama ka. Huwag mo nang ulitin yan. Bakit hindi ko alam kung sino ang ama ng bata? Marami akong sinungaling na nanakit sa akin. Bawat isa sa kanila ay nanakit sa akin. Tumahimik ka, maruming babae. Panoorin mong bugbugin ang nanay mo. Tumakbo ulit ang anak na babae. Bigla siyang kinagat ng mahigpit sa binti ng ama. Hindi niya alam na ang kagat na ito. Talagang pinukaw nito ang mabangis na pagkatao ng lalaki. Nang makita niyang tumama ang ulo ng anak sa bato, si Funan ay tila nawalan ng kaluluwa. Nagmadali siyang lumapit sa kanyang anak na parang baliw. Nanginginig siyang yumuko. Ngunit wala nang hininga ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naging tahimik ang kanyang mundo. Hindi niya matanggap na totoo ito. Pero yung demonyong asawa ay parang walang nangyari at hindi nag-aalala. Huwag kang babae. Naglagay lang siya ng bean-paste, ayos na yan. Halika na, bitawan mo ako. Huwag mo siyang hawakan. Dumating agad ang mga pulis para imbestigahan ang ikinamatay ng babae. At itong mga matatandang babae, para bang nagkasundo silang lahat. Lahat sila ay nagsabing babae ang namatay dahil sa aksidenteng pagkahulog. Nakita ng mga pulis na nagdududa sila sa sanhi ng pagkamatay ng babae. Ang mga matatanda ay muling nagbiro at ibinuhos ang lahat ng masasamang salita kay Funan. Ang tahimik niya. Siya kaya ang pumatay sa bata. Ano ang masasabi mo? Nang makita ng pulis na seryosong nag-imbestiga, naniwala si Funan. Parang nakakita ng pag-asa. Ibinunyag niya ang sanhi ng pagkamatay ng anak. Ngunit hindi niya inasahan na ang ilang kasinungalingan ng asawa ay madaling naniwalaan ng pulis. Pasensya na, hindi sapat ang ibinigay kong pera sa iyo. Wala na siyang gaanong dahilan para manatili rito. Kaya sinabihan ko siyang umalis at magsimula ng bagong buhay. Pero ang bata ay hindi dapat isama.
Hayaan nating magdesisyon ang bata. Ano ang sinabi ng bata? Kadalasan, ang mga bata ay sumasama sa nanay nila. Pero dahil masyadong mahirap ang nanay niya, pinili ng bata ang stepdad. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking paa at nakiusap na manatili. Ngunit kailangan pa rin siyang hilahin. Pagkatapos ay nadapa siya. At pagkatapos ay tumama ang ulo niya sa bato. Sumpa! Si Funan na hindi maipagtanggol ang sarili. Ginawa niyang isang nagmamakaawang tingin ang huling pag-asa. Itinapon niya ito sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil nakita niya mismo, ang kaibigan niya ay nakatayo sa malayo. Nasaksihan ang nakamamatay na eksena. Wala akong alam, natutulog ako noon. Malamig na sagot ng kaibigan. Parang isang malakas na hampas. Tuluyang winasak ang huling pag-asa ni Funan. At ang dahilan kung bakit hindi sinabi ng kaibigan ang katotohanan. Dahil natatakot siya sa gulo. Natatakot siyang madamay sa mga bagay na hindi niya kasalanan. Para sa kanya, ang trahedya ni Funan ay kwento lang na walang kinalaman sa kanya. Ito ay nagmula sa paraan ng pamumuhay na natutunan niya sa malaking lungsod. Huwag kang makialam, huwag kang mag-alala. Hindi niya alam na ang ganitong kawalang pakialam ay isa ng pinakamalupit na kasamaan. Nang umalis ang pulis, ibinigay ng asawa ang isang makapal na tumpok ng pera. At tahimik niya itong tinanggap para suhulan. Kaya ang pagkamatay ng babae ay itinuring na aksidente. Pagdating ng gabi, dinalhan ng bayaw ang kaibigan ng hapunan. Inakala pa ng kaibigan na si Funan ang nagluto nito. Kaya kinain niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na nilagyan pala ng laso ng bayaw ang pagkain. Pagdating ng gabi, biglang pumasok ang bayaw sa silid. At hinubad ang panty ng kaibigan ko. Ngunit sa sandaling iyon, buti na lang at pumasok si Funan na may hawak na panggatong. Doon lang umalis ng walang gana ang bayaw. Para protektahan ang kaibigan. Binantayan siya ni Funan ng buong gabi. Napakasimilar ng eksenang ito. Agad nitong ginising ang masakit na alaala ni Funan. Noong mga taon na ang nakalipas, habang tinuturuan siya ng kanyang matalik na kaibigan kung paano tumugtog ng plauta. Ang asawa ni Funan, ang bayaw niya, at dalawa pang lalaki sa isla, ay nagkaroon ng masamang intensyon sa kanyang matalik na kaibigan. Gumamit sila ng patpat para itaas ang palda ng kaibigan niya. Mabuti na lang at ipinagtanggol ni Funan ang kanyang kaibigan. Doon nagkaroon ng pagkakataon ang kaibigan niyang makatakas. Ngunit siya mismo ay pinatulog ng ilang tao, at ang kaibigan na pilit niyang iniligtas. Nagtatago lang pala sa hindi kalayuan. Nanonood lang ng walang pakialam sa pagbagsak niya sa impyerno. Ang pag-aalaga bang ito ay tunay na pagmamahala ng magkaibigan? O walang katapusang panunuya? At mula noon nagsimula, umalis ang kaibigan niya papuntang Seoul. Habang si Boknam ay nabuhay sa kahihiyang ito. Kinaumagahan ang nagdadalamhating si Boknam. Inilibing ang kanyang anak sa bakuran nila. Dahil dito, hindi natuwa ang asawa niya. At mas lalo pang inis ang tiyahin niya dahil tinatamad daw siya. Huwag kang tamad, hukain mo na ang patatas bago umulan. Bumaba ka dyan, babae, at maglibing ka sa bakuran. Umalis ka. Kung hindi, isasama na kita. Mabilis na nagtungo si Funan na parang bangkay ang katawan. Sa bukid para maghukay ng patatas. Ngunit ang ilang matatandang babae sa lilim ng puno sa di kalayuan ay ginagawang katatawanan ang kanyang paghihirap. Ang matatalim at mapanirang salita ay umuugong na parang mga langaw. Bawat pang-uyam, parang kutsilyong may lason. Tumama mismo sa sugat ni Funan na kakarapos lang mawala ng anak. Dati ang anak ang kahinaan ni Funan. Ngayon nawala na ang anak niya. Ano pa sa mundong ito ang magpapayuko sa kanya? Ang naipong kahihiyan at sakit sa loob ng maraming taon. Ay sa sandaling ito biglang sumabog. Ang tingin ni Funan ay biglang naging uhaw sa dugo. Hinablot niya ang malamig na karit. At walang sabi-sabing inatake ang matanda. Kaya nangyari ang eksenang nakita natin sa simula ng pelikula. Si Funan ay parang Grim Reaper na nag-aani ng buhay. Tinapos niya ang mga matatandang babae. Ngunit pinag-iwanan ang isang natigilang matandang lalaki. Ngunit ang lahat ng ito ay nasaksihan ng buo ng kanyang tiyahin na nagtatago sa dilim. Nang umuwi si Funan na hawak ang duguan niyang karit, ang tiyahin ay nagtago na parang takot na daga. Wala na siyang bakas. Ang nakakatawa, ang dalawang lalaki sa isla na makakapigil sana sa kanya. Ang kanyang walang kwentang asawa at bayaw ay naglilibang sa labas ng isla sa sandaling iyon. Kinabukasan, nakita ng matalik niyang kaibigan ang tiyahin sa kagubatan. Ngunit ang tiyahin ay mayroon ng problema sa pag-iisip. Hindi maintindihan ang pagkukwento niya sa nakakatakot na eksena. Hindi niya alam na nakalapit na pala si Funan sa likuran nila. Itinaas niya ang kamay at pinatulog ang kaibigan niya. Mukhang kahit nagtaksil sa kanya ang kaibigan niya, hindi pa rin gustong patayin ni Funan ito. Ang tiyahin ay natakot at desperadong tumakas. Hinabol siya ni Funan na parang isang leopardo. Hinabol niya ito hanggang sa bangin sa tabi ng dagat. Sa gitna ng kawalan, ang tiyahin ay parang baliw. Walang tigil na winasiwas ang karit.
Ngunit aksaya lang na nahulog sa kamay niya. Doon niya nakita ang pag-asa. Bumalik na ang mga lalaki sa isla. Sa sandaling ito, nag-alab ang kanyang kagustuhang mabuhay. Dahil sa kanyang 50 taong kasanayan sa paglangoy. Tumalon siya sa dagat. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ang kanyang ulo ay tumama mismo sa bato. At namatay agad. Ang asawa at bayaw niyang nasa isla. Ay wala pa ring alam sa nangyari sa isla. Nang dumating ang bayaw sa isla. Habang naghugas ng mukha sa balon. Dumating si Funan sa likuran niya. Nang lumabas si Funan. Ang hindi tapat na bayaw ay nagtangkang gumawa ng masama. Hinawakan ni Funan ang ulo niya. At ang bayaw ay wala pa ring laban. Dahil dito, biglang naputol ang ulo niya gamit ang karit. At ang eksenang ito ay nasaksihan ng matalik niyang kaibigan mula sa malayo. Hindi nagtagal, ang asawa ni Funan at ang mga tagasagwan ay dumating din dito para uminom ng tubig. Ngunit sa sandaling sinimulan ng bangkero ang pagpapakayod ng tubig. Naramdaman niyang may tubig na tumutulo mula sa puno. Nang tumingala sila, agad silang natigilan sa takot. Sa pagkakataong iyon, palihim na lumapit si Funan. Malapit na siyang magtagumpay. Ngunit biglang sumigaw ang kaibigan niya. Nang hindi niya napatay ang bangkero, muli namang itinutok ni Funan ang atensyon sa asawang lalaki sa tabi niya. Ngunit dahil malaki talaga ang agwat ng lakas ng lalaki at babae, agad siyang kinontrol ng asawa. At sa gitna ng paghila, sinipa niya ito papunta sa kanal. Nang lumipat ang anggulo ng kamera, ibinuhol si Funan pabalik sa bahay ng asawa niya. Hindi ka kailanman naging tapat sa akin. Trinatrato mo akong basura. Palagi mo akong pinapalamigan at hinahamak. Hindi nakapagtataka kung bakit wala akong interes sa iyo. Kaya hinawakan mo ang anak ko. Manahimik ka. Kung arestuhin ako ng pulis, isusumbong ko ang lahat ng kasamaan mo. Mabuti. Ang pagpatay sa iyo ay pagtatanggol sa sarili. Sabi ng asawa at agad kumuha ng kutsilyo. Plano niyang patayin si Funan. Ngunit hindi na nagmatigas si Funan. Sa halip ay matalinong nagpakita ng kahinaan. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa iyo, asawa ko. Pagkatapos, dahan-dahang inilabas ni Funan ang kanyang dila. At nagdila sa talim. Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang asawa ng may pagmamahal. Ang hindi pangkaraniwang lambing na ito, ay agad na nagpasiklab sa pagnanais ng asawa na magpasakop. Nang ibaba ng asawa ang kanyang sandata. At tuluyang bumigay. Biglang kinagat ni Funan. Binasag niya ang daliri ng asawa niya ng buhay. Ang asawa ay parang baliw na hinugot ang palakol. Ngunit ang sumpa na palakol na iyon, ay nakakapit sa tungtungan at hindi gumagalaw. Sa pagkakataong iyon, hinalikan ni Funan ang maliit na kutsilyo. At sumugod na parang mabangis na hayop. Matinding sinaksak ang tiyan ng asawa. Ipinagtanggol ng asawa ang sarili at itinulak siya sa lupa. Ngunit nang mailipat niya ang nakatali niyang kamay sa harap, agad siyang nakawala, at kinuha niya ang karit at muling sinaksak ang kanyang asawa. Ang matagal nang naipong galit mula sa impyerno. Sa sandaling ito ay naging galit na paghihiganti na tumatagos sa buto. Masakit, hindi ba? Ikaw na bastardo ka. Bastardo. At sa sandaling ito, ang matalik na kaibigan at ang bangkero ay naghahanda ng tumakas sa maliit na islang ito. Ngunit sa kanilang pagmamadali, sa wakas ay napasimulan nila ang bangka. Ngunit napagtanto nilang hindi pa pala nakakalas ang lubid na nakatali sa bangka. Kaya ang bangkero ay napilitang bumaba para kalasin ang lubid. Ngunit sa sandaling iyon, sumugod na si Funan. Itinulak niya ang bangkero sa tubig para makabalik sa bangka. Ang bangkero ay aksidenteng nasagasaan ng sagwan at namatay. At ang kaibigan ay matagumpay na nakasakay sa bangka. At nakatakas mula roon. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Funan sa isang bangkero. Nag-makeup siya ng makapal. Sinumot niya ang damit ng kanyang matalik na kaibigan. At dala niya ang plauta na pinatugtog nila noong bata pa sila sa Edith District. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ang plautang ito ang tanging alaala ng kanilang pagkakaibigan. Na pinangangalagaan ni Funan. Ito rin ang unang beses na umalis siya sa isla mula pagkabata. At ang layunin ng kanyang pag-alis sa isla. Kailangan na niyang tapusin ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. At kailangan din niyang alisin ang pulis na kasabwat ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, nakarating na ang matalik na kaibigan sa istasyon ng pulis para magreklamo. Ngunit ayaw ng pulis na mabunyag ang kanyang pagtatago ng pabor. Kaya naisip niyang ikadena muna ang matalik na kaibigan. Para maayos muna niya ito ng palihim. Ngunit nang magising ang matalik na kaibigan mula sa pagkakatulog. Paglingon niya, nang makita niyang nasa likuran niya si Funan, bigla siyang kinilabutan sa sandaling iyon. At dali-daling tumakbo palabas. Ngunit nang itulak niya ang nagbabantay na pulis, napagtanto niya na pinatay na pala ni Funan ang tao.
Ang natakot na kaibigan ay gustong tumakas sa istasyon ng pulis. Ngunit ang malaking pinto ay nakakadena na ni Funan. Sa huli, ang kaibigang wala nang matakbuhan. Nagtago na lang siya sa isang selda. At pagkatapos ay ikinandado niya ang sarili sa loob. Ngunit madaling nakuha ni Funan ang susi mula sa pulis. Pero hindi siya nagmadaling magbukas ng pinto. Sa halip, kinuha niya ang plauta niya noong bata pa siya. Tugtugin mo. Heto. Huminga ka na. Pagkatapos, patuloy na sinubukan ni Funan ang susi para buksan ang bakal na pinto. Ngunit bigla, ang pulis na kakapatayin lang ni Funan ay may hininga pa pala. Patuloy siyang nagpapaputok kay Funan. Kahit nabaril si Funan, ay hindi naman ito tinamaan sa bahaging nakamamatay. Kinuha niya ang martilyo at agad ipinainom sa pulis ang tanghalian. Pagkatapos, binuksan ni Funan ang bakal na pinto at pumunta sa selda hawak ang martilyo. Hindi ko na kaya. Si Funan na malapit ng mamatay, ay binunot ang plauta na naglalaman ng alaala ng kanyang kabataan. Gamit ang huling lakas ng kanyang buhay. Hinihila niya ang sarili sa malamig na sahig, nag-iiwan ng nakakasilaw na bakas ng dugo. Gumapang siya patungo sa taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Sa huli, siya ay tulad ng isang nalalantang dahon. Bumagsak na walang lakas sa malamig na yakap ng kanyang matalik na kaibigan. Tuluyan siyang umalis sa mundong ito na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Hindi nagtagal, ang matalik na kaibigan ay lumabas ng istasyon ng pulisya na nawawala sa sarili. At ang matalik na kaibigan na umuwi. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na niya binaliwala. Ang lahat ng sulat na ipinadala ni Boknam sa kanya, ay ang bawat sulat na itinapon niya sa basurahan, ay sigaw ni Boknam para sa tulong. At ang pag-aalala ni Boknam para sa kanya. Ngunit huli na para magsisi ngayon. Dito nagtatapos ang The True Story of the Killing of Kim Boknam.